Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga milyon-milyon mong subscribers na nakabang na sa mga bagong kwento na itatampok mo. Siya nga pala, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Ann at isa ako sa mga silent listeners mo. Palagi akong nakikinig sa mga kwento sa Papa Dudut Stories at binabasa ko ang mga komento ng ibang mga listeners. Minsan ay napapakomment na rin ako, lalo na kapag nagagandahan ako sa istorya. Siya nga pala ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay may halong kababalaghan. Nangyari ito mga 3 years ago sa isang barangay sa San Pedro, Laguna. Naghahanap kami ng mauupahan ng asawa kong si Jeric na medyo malaki dahil titira sa amin ang dalawang nakababatang kapatid niyang babae. Nung una ay okay naman ang bahay pero habang tumatagal, nagiging mabigat na. Ito para sa amin, lalo na sa akin. Nasa second floor ng bahay ang may-ari ng apartment na ito. Dadaan ka sa likod ng bahay nila bago mo marating ang hagdanan paakyat sa main door. Medyo mahaba ito, so please bear with me. Nag-umpisa pa lamang kaming bumuo ng pamilya pero pumayag ako na makitira sa amin ang mga kapatid ni Hubby para na rin daw may kasakasama ako lalo't buntis ako. Matanda lang ako ng 2 years sa isa niyang kapatid at matanda sa akin ng 1 year ang isa. So we're 18, 20, 21, 24 naman ang edad ng asawa ko. Yung kapatid niyang isa na 21 years old na si Iday, pagkatapos niya itong mapag-aral sa college ay lumuwas at nagtrabaho na sa Maynila sa isang firm. So sa araw-araw ang kasama ko ay si Baby Cell. Sabi nila bukas raw ang third eye nito. Palipad pa lamang kami sa apartment na yon ay napanaginipan na yon ni Baby Cell ng hindi maganda. Pero dahil malaki ang apartment pero mura ang upa ay hindi na namin pinalampas pa. Nahirapan kasi kaming maghanap ng mura na malaki at maayos. 2 kwarto nito kaya mas lalong pabor sa amin dahil may privacy kaming mag-asawa. At sa kabila ang 2 niyang kapatid. Mga 1 buwan pa lamang kami doon ay binabangungot na ako na sinasakal ng isang babae. Pero hindi ko maklaruhan ang itsura. Hirap na hirap akong huminga lalo na at buntis ako. Sa tuwing magigising ako ay naninigas ang tiyan ko sa sakit. Minsan naman nasa sala si Baby Cell habang nakaharap sa salamin at nagbubunot ng buhok sa kilikili. Nasa loob naman ako ng banyo para maligo. Maya-maya pagkalabas ko ng banyo ay nakatitig sa akin na parang tulala at takot na takot si Baby Cell. Bakit? Ang sabi ko habang dahan-dahan na naglalakad. Ann, akala ko ikaw yun. Sino yun? Tanong niya sa akin habang bakas na bakas ko sa mukha niya ang takot at pagkalito. Ang alin ba yun? Usisa ko naman sa kanya. Yung kanina, akala ko lumabas ka na ng CR. Nakita kitang dumaan ka na. Nakatapis ka ng tuwalya na suot mo ngayon. Dahan-dahan ka rin naglalakad papunta sa kwarto ninyo. Aniya. Ha, imposible kakalabas ko lang no? Ang sabi ko naman sa kanya. Ang creepy. Ngumiti ka pa nga nung nagkatinginan tayo sa salamin. Sa likod ko pa ikaw dumaan bago ka pumasok sa kwarto. Takot at takot na wika pa ni Baby Cell.
Pagkatapos noon, Papa Dudut, mas madalas na akong bangungutin. Sarado naman kasi ang third eye ko kaya wala akong makita na kung anuman sa bahay na yon. Pero nababahala ako sa bangungot ko. Hanggang sa sinabi ko yon isang beses sa asawa ko habang kumakain kaming lahat ng hapunan. Nagulat ako dahil hindi lang pala ako kundi pati ang dalawa kong hipag ay binabangungot din. Binabangungot ako pero minsan lang, kwento pa ni Iday. Ako rin pero madalas ako ay may makita sa peripheral vision ko, segunda naman ni Baby Cell. Ang asawa ko naman ay hindi naniniwala dahil wala naman siyang nararamdaman na kahit na ano at hindi rin siya naniniwala sa ganyan, Papa Dudut. Iniisip ko kung bakit madalas ako. Halos napapadalas ang bangungot ko pero hindi ko pa rin makita ang mukha nito. Hanggang sa isang gabi ay binangungot muli ako. This time ay iba na siya. Nakita ko na nasa bahay pa rin ako. Katabi ko ang asawa ko pero walang division ng bahay. Parang walang kwarto at nakikita ko rin ang mga natutulog na kapatid ng asawa ko. Tapos sa isang sulok ay may babaeng tumatawa sa bandang dulo ng paanan ko. Nakakatakot ang tawa niya. Halos yon ang gabi-gabi kong naririnig pero hindi ko makita ang mukha niya. Gumapang siya patras paakyat sa pader. Gumapang siya na nakaharap sa akin. Magulo ang buhok niya. Kitang-kita ko yung mukha niya, nanlilisik ang mga mata niya. Pero nakatawa ang bibig habang tumutulo ang malalapot na laway nito. Sigaw ako ng sigaw noong nasa kisame na siya. Pero hindi marinig ang boses ko. Malapit na siya sa harapan ko sa tapat ng hinihigaan ko. Buong lakas akong umiyak at sumigaw. Pero walang nakarinig, hindi rin ako makagalaw, Papa Dudut. Tulong! Tulong! Be, tulungan mo ako. Paghingi ko ng tulong noon pero himbing na himbing sa pagtulog si Jeric. Nilabas niya ang mahaba niyang dila at ginamit itong panghawi ng damit ko. Bumungad ang tiyan ko at dinilaan niya ito. Takot na takot ako. Sa puntong yon ay napausal na ako ng dasal habang umiiyak. Sa isip ko ay dasal ako ng dasal at sinasabi ko ang in the name of Jesus lumayas ka. Ilang ulit kong sinabi yon sa isipan ko habang umiiyak. Maya-maya ay naigalaw ko ang daliri ko at pagkasigaw ko ng "Be, tulong!" biglang nagkaboses na ako. Kaya sa sobrang lakas noon ay napagulantang ang asawa ko at napabangon bigla. Nagising na rin ako at umahangos ako habang hawak ang tiyan. Maliwanag na ang kwarto dahil binuksan ng asawa ko ang ilaw. Nagising na rin ang mga kapatid niya. Iyak ako ng iyak, Papa Dudut. Pinainom ako ng tubig ng asawa ko at niyakap ako. Saka ko kinuwentong may namamahay na impakta sa bahay na yon. Siya lang ang gumagambala sa akin gabi-gabi. Kaya alam ko na siya ang nakatira sa bahay na yon. Mula noon ay hindi na nawala sa katawan ko ang rosary. Hindi na rin ako makatulog ng malalim. Sa araw ay wala ka namang mararamdaman na kakaiba kaya minsan ay naiiwan ako mag-isa lalo na kapag nagpupuntang Cavite si Baby Cell para makipag-date sa boyfriend nito. Tahimik ang kabahayan at nasa kwarto lamang ako. Pero alam mo yung ang creepy ng hangin. Yung parang dahan-dahan na hinahawi ang kurtina. Tapos minsan may dadaan sa peripheral vision mo pero wala naman. One time ay bumili rin ako sa tindahan ng soft drinks. Patago kong ginagawa yon sa asawa ko dahil pinagbabawalan niya akong uminom ng soft drinks noong buntis pa ako. Samantala pagpunta kong tindahan ay nagtanong si Ate Ces. "Sino mga bisita mo ngayon dyan? Parang ang dami mong kasama." Wika niya sa akin. Siya rin kasi yung nakatira sa ibaba at yung may-ari ng inuupahan namin. Narinig niya kasi ang ingay ng yapak namin sa taas dahil kahoy lang ang sahig namin. Yung sinaunang mga kahoy, na-imagine nyo sa mga sinaunang bahay yung mga makikintab. Tapos sabi ko, "Naku ate, huwag ka naman ganyan. Mag-isa lang ako ngayon sa itaas. Nasa trabaho ang asawa ko, wala rin mga hipag ko." Napatitig lang muna sa akin si Ate Ces ng matagal. Mamayang kaunti ay nagsalita ulit siya. Pero akala ko talaga
kasi maraming nagkukwentuhan. Tapos may mga batang nagtatakbuhan. Papanhik panaog sa hagdanan. Kwento niya sa akin. Wala po akong kasama ate. Kaya hapon-hapon tinatakot niyo naman po ako. Kinakabahan kong sabi sa kanya. Naku, ikaw naman kasi maglabas-labas ka rito minsan. Tumambay ka dito sa tindahan ko kesa magmukmuk ka dyan sa itaas ng mag-isa. Ang sabi na lamang niya sa akin. Sige ho, sa susunod. Mauna na ako. Wika ko na lamang kay Aling Ses. Nagpretend akong hindi ako natatakot pero ang totoo ay kinakabahan na ako. Papadudot umuwi na ako kahit natakot ako sa sinabi nito. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at nagpatugtog ng malakas sa cellphone. Habang nakahiga ako at nagbabasa, biglang huminto ang tugtog at akala ko ay lobat na ang cellphone ko. Pagtingin ko ay nagpi-play pa rin pero wala ng sounds. Naisip ko na baka nasira na ang speaker dahil tinodo ko ang volume. Pero maya-maya ay bumalik ang tunog pero garalgal. Parang sa radyo na mahina ang signal. Tapos may boses na parang hindi na yung music ang pinapatugtog. Decode yun ang Paramore pero naging ungol na. Tapos ay may mahinang tawa ng babae. Kaya ang ginawa ko ay pinilit kong i-shutdown ang CP ko at natulog hanggang magdilim na. At umuwi ang asawa ko. Laging naninigas ang tiyan ko at masama ang pakiramdam ko noon kahit 7 months ang tiyan ko. Nagsusuka pa ako. Kahit na healthy naman ang baby ko, sabi ng doktor ko. Pero hiluhin talaga ako at kumpleto naman ako sa vitamins at lahat. Until one time nagkagalit kami ng hipag ko at naglayas siya para sumama sa kanyang boyfriend. Nalaman kasi ng asawa ko na nagbo-boyfriend siya. At ako pa ang tagalihim noon. Napagalitan siya ng kuya niya at sinisisi pa ako. Nagtalo rin kami sa bahay kaya umalis siya. Mula noon ay napapadalas na akong makaramdam sa bahay. Pero hindi pa talaga ako nakakakita. Minsan maririnig ko na bumubukas ang sliding door sa ibaba at may maglalakad sa hagdanan. Akala ko ay asawa ko kaya tatawagin ko kung nariyan na ba siya. Pero walang sumasagot. Pagtingin ko ay wala namang tao. Malamig na hangin ang sasampal sa akin tapos ay mahihilo naman ako at magsusuka at maninigas ang tiyan ko. Hanggang sa isang gabi ay nagigising ako sa aking pagkakatulog dahil biglang humihilab na lamang ang tiyan ko sa sakit. Hindi ko naisip na manganganak na ako kasi 7 months pa lamang. Pero papadudot noong mismong pagdilat ko ay napasigaw ako dahil agad na bumungad sa akin ang babaeng nakita ko dati. Pero sa pagkakataong yun ay pumaibabaw na siya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga namumulang mata at ang dila niya ay napakahaba. At ramdam na ramdam kong pumapasok ito sa aking pusod. Katulad ng dati gusto kong sumigaw papadudot pero wala akong boses na lumalabas sa aking bibig. Ang pinagtataka ko ay wala si Jeric sa akin tabi at bukas ang pinto ng kwarto namin. Pinilit kong manlaban dahil alam kong mapapahamak ako at ang anak ko kapag hinayaan ko ang aswang sa kanyang ginagawa sa akin. Yun nga lang ay nawalan ako ng lakas. Namanhid ang buong katawan ko hanggang sa hindi ko na ito maigalaw pa. At kahit na tawagin ko pa ang pangalan ng Diyos ay hindi na natitinag ang babae na hindi ko mawari kung aswang o isa bang impakta. Hanggang sa tuluyan akong nawala ng malay. Nagising na lamang ako na nasa ICU na ako ng ospital dahil biglang naghilab na ulit ang tiyan ko. Nasa tabi ko na noon si Jeric, alalang-alala sa akin. Pero nang simula na ang operasyon sa akin ay hindi na siya pinapasok sa operating room. Nanakit ang buong katawan ko ng mga sandaling yon papadudot. Sigaw ko ang umailingaw-ngaw sa buong paligid. Samantala'y finorce out na ng mga doktor ang paglabas ng bata sa aking puwerta. Nang makuha na nila ito ay wala na itong buhay. Kitang-kita yun ang dalawang mata ko at napayak na lamang ako sa aking mga nasaksihan. Mamayang kaunti nakita kong nag-uusap ang mga doktor. Nagtataka sila kung bakit may uka ang ulo ng anak ko. Bigla ko naalala yung halimaw na pumasok sa aming kwarto. Nung una'y inakala kong panaginip lamang ang lahat pero nang makita ko ang kalunos-lunos na anyo ng aking anak ay doon ko na-realize na totoo yung nakita ko.
Pinatay ng isang aswang o impakta ang aking anak. Papa Dudut, sobrang na-depress ako noon pagkatapos ng operasyon na siyang ikinabahala ng asawa ko. Jeric, may impakta sa apartment natin pagtatapat ko noon sa asawa ko. Anong sabi mo? Impakta? Hindi makapaniwalang wika ng asawa ko. Pinatay ng impakta ang anak natin. Noong gabing yun ay habang wala ka sa kwarto, inatake niya ako. Maniwala ka sa akin, merong impakta sa loob ng bahay natin. Giit ko sa kanya. Samantala, ni-recall naman ni Jeric yung gabing nakunan ako. Ayon sa kanya ay nasa banyo siya ng mga sandaling yon. Nakaramdam na raw siya ng kakaiba noong buwaba siya ng kwarto patungo sa banyo. At hindi na raw maganda ang kutob niya ng gabing yon. Kaya pagkatapos magbanyo ay dali-dali siyang umakyat ulit sa kwarto namin. At nakita na niya na walang malay ako sa kama habang dinudugo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may uka ang ulo ng anak natin? At may sugat ang pusod ko? Dahil yon sa mahabang dila ng impakta na pilit niyang ipinasok sa pusod ko. Jeric, natatakot na ako. Ayaw ko nang umuwi sa bahay. Pagmamakaawa ko pa sa aking asawa. Nakita ko namang gulong-gulo si Jeric sa mga sinabi ko ng sandaling yon. Marami kaming palagay kung ano ba talaga ang umatake sa akin. Ayon kay Baby Sally, aswang daw ang umatake sa akin. Ang palagay ko naman ay isang impakta. Habang si Jeric ang iniisip na baka naman manananggalang umatake sa akin. Pero kung ano man ito ay isa lang ang sigurado ako. Isa itong kampo ng kadiliman. Samantala, Papa Dudut, pagkatapos kong magbuntis ay hindi pa rin kami umalis sa aming bahay. Pero sa awa ng Diyos, parang nawala ng kababalaghan sa paligid. Akala ko noon ay ayos na at wala nang manggugulo pa sa akin. Pero noong magbuntis muli ako ay bumalik na naman ang lahat ng pagpaparamdam. Madalas kong makita sa bintana sa may bubong ng kapitbahay ang itim na pusa kapag gabi. Lagi siyang nakaharap sa bintana namin sa kwarto. Ang nakakatakot pa dito, Papa Dudut, ay mapupula ang mata niya. Mula noong nagbuntis muli ako ay umuwi muna ako sa magulang ko para may kasama ako kapag nagtatrabaho ang asawa ko. Hinatid niya ako sa Leyte at bumalik siya sa bahay namin dahil ang work niya ay nasa Laguna rin. Ang lakas ng loob ng asawa ko na mag-isa. Hanggang sa isang gabi na wala ang tapang niya nang makita niya sa akto ang impaktang namamahay sa aming bahay. Ang kwento sa akin ni Jeric ay minsan umuwi siya ng bahay at naabutan niyang mahimbing na natutulog sa sala sina Baby Sal at Iday. Kaya nagpasa siyang dumiretso noon sa kwarto. Na magpapahinga na siya ay nagulat siya nang may makita siyang isang babae nakatayo at gumagapang sa kisame. Kwento pa ng asawa ko ay nagpanik siya pagkakita niya sa nilalang na yon at gumawa talaga siya ng paraan para makalabas ng kwarto. Pagkababa ay agad naman niyang ginising sina Baby Sal at Iday at doon ay narinig nga nila na may gumagapang sa master's bedroom. Nagtatakbo sila ang tatlo palabas ng bahay. Ang pangyayaring yon ang nagpa-realize kay Jeric na hindi ako nagsisinungaling at kumbinsido na siya noon na namatay ang anak namin dahil pinatay ito ng isang nilalang na kampo ng kadiliman. Kaya simula noon ay nagpasya na si Jeric na umalis sa bahay na yon at naghanap na lamang ng ibang matitirhan. Sa puntong yon ay napadpad siya sa bakuor at nakaupa ng bahay na maayos, maliwalas at hindi na minumulto. Nang maayos na ang lahat ay muli na akong sinundo ni Jeric sa Leyte at sumama na ulit ako sa kanya. Lumipas naman ang 3 buwan ay naipanganak ko na nang matiwasay ang aking anak. Bagamat nag-iingat pa rin kami noon sa mga tiktik, aswang, manananggal, impakta o mga multo. Sa awa naman ng Diyos ay wala kaming na-encounter na ganoon. Samantala ay muli kaming nakasagap ng balita mula sa dati naming bahay. Pagkalis namin doon ay may nanirahan kaagad na isang pamilya. Pero wala pang 1 buwan ay nakaranas ang mga ito ng kababalaghan na nauwi sa karumal-dumal na pangyayari. Namasakir daw ang pamilyang yon at nasunog ang buong bahay. At kahit na lumabas sa investigasyon na may kinalaman ang mga kamag-anak nito dahil sa away sa mana, kumbinsido kami ni Jeric na may kinalaman ng impakta sa bahay kaya namatay ang 4 na miyembro ng pamilyang ito. Papa Dudut, maraming taon ang lumipas
pero tandang-tanda pa rin namin ang lahat ng mga nangyari sa buhay namin sa bahay na yon. Sa ngayon ay naka-move on na kami. Malalaki na rin ang mga anak ko at masaya pa rin kaming naninirahan dito sa Bacoor. Nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa aking naranasan. Sana Papa Dudut ay mapili mo pa rin itampok ang kwento ko sa iyong vlog. Pangarap kasi namin mag-asawa na marinig namin na binabasa mo ang aming kwento. Sa mga nakikinig at nakatutok ngayon, maniwala man kayo o hindi sa aking kwento, tandaan natin na ang buhay ay may misteryo. Marami ang nagsasabi na hindi totoo ang aswang, tiktik, manananggal, multo o impacta, pero sa naging karanasan namin ng asawa ko, naniniwala kaming nag-i-exist talaga sila. Pananampalataya mo na lamang sa Diyos ang magiging armas laban sa kampo ng kadiliman. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ann. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.